Isang mapagpalang na gabi po sa inyong mga kapatid dyan sa Majuro Christian Church. At tayo po ngayon ay uh, tutunghay sa ating pulong panalangin sa gabing ito. At sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay ipagpapatuloy po natin itong ating serye na pinag-uusapan po ang tungkol sa pagsamba, no? At nasa part 16 na po tayo at marami na po tayong nakitang mga paglalarawan at katotohanan ng tungkol po sa pagsamba na ating pong pinag-uusapan dito po sa ating pag-aaral o serye na ating pinag-uusapan po. Tayo muna po ay manalangin sa Panginoon. Hingi po tayo ng gabay at tulong ng Banal na Espiritu para sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita. Panginoon, salamat po sa gabi na ito na ibinigay po ninyo muli sa amin para po sa pulong panalangin ng mga kapatid sa Majuro Christian Church. Salamat po at muli ay nakabahagi po ako sa inyong ministeryo para po sa pulong panalangin na ito. At sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita ay patuloy. Ang aming inaasahan ay ang kanyang kaunawaan, karunungan at pagpapala sa pagkaunawa po, Panginoon, ng inyong mga salita. Gaya po ng inyong sinabi, Panginoon, mapalad na nakikinig ng inyong mga salita at ito po'y tinutupad. Sila ang tinatawag po na tunay na mapalad. Kaya sana po ay isa kami doon sa mapalad na ito. Na pagkatapos naming mapag-aralan ng iyong mga salita at makita ang mga katotohanan na tinuturo mo sa amin, ay amin pong gawin sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa bawat isa sa amin. Pagpalain po ninyo ang aming pong pagbubulay ng inyong mga salita. Sa pangalan po ni Kristo Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Okay, mga kapatid, kamusta po kayo? At nawa po ay ang lahat ay nasa maayos pong kalagayan. At nawa po ay patuloy tayong lumalago sa ating pananampalataya sa Kanya at lalo tigit sa ating pinag-uusapan ang tungkol sa pagsamba sa ating Panginoon, sa tunay na Diyos, ay lumalago po tayo sa kaparaanan ito na mas nakikita po natin ang mga kahalagahan at tunay na pagsamba para sa ating Diyos. Samahan po ninyo ko sa Exodus chapter 15. Atin pong basahin. Exodus 15 sa talata pong 1 hanggang 5. Exodo 15 talatang 1 hanggang 5. Ito po yung awit ni Moises at ng mga Israelita, yung pagkatapos po nilang makatawid sa dagat na pula ay gumawa sila ng isang awit para sa ating Panginoon. Tingnan natin ang awit na ito na ibinigay nila sa Panginoon ay magbibigay po ng magandang mga paglalarawan, kahulugan at tunay na ibig sabihin po ng pagsamba sa ating Panginoon. Exodus 15 verse 1 to 5. Basahin ko po, sasalin po ng magandang balita, Biblia. Verse 1. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aking aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat natabunan. Si Yahweh
ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Siya ay aking Diyos na aking pupurihin, Diyos ng aking Ama, aking dadakilain. Siya ay isang mandirigma, Yahweh ang kanyang pangalan. Mga karwahe kawal ni Paraon sa dagat ay kanyang itinapon. Sa dagat na pula, nailibing mga pinunong Ehipsyo, na pawang magagaling. Verse 5, sa malalim na dagat, sila'y natabunan, tulad nila'y batong lumubog sa kailaliman. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. So halos may makikita tayong ang buong kapitulo nito ay mga awit din ni Miriam. Sa mga susunod na makikita natin ito sa verse 19 at sa mga sumusunod na talata. So after na sila makatawid po sa Red Sea, habang sila inahamol po ng Ehipsyo, ay isang napakadakilang himala ang ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Moises, na sila po ay nakaraan sa gitna ng Red Sea at ito'y hinati ng Panginoon. At maraming, kung pag-aaralan natin mabuti ang pagtawid ng Israelita sa dagat na pula, ay marami tayong kamangamanghang makikita sa bagay na ito. Pero tingnan po natin, no, sa awit na ginawa ng Israelita at ni Moises sa verse 1 to 5. Dito po ay makikita natin na ang katotohanan ng pagsamba. Ang awit ay sagot ng puso sa dakilang gawa ng pagdiligtas. Hindi ito bunga ng plano ng tao, kundi tugon ng bayan nang maranasan nila ang kalayaan. Ang pagsambay awit ng papuri sa Diyos na kumikilos para sa kanyang bayan. So kaya po pala ang awit ay isang bagay na ginagamit ng Panginoon, isang kaparaanan upang ipakilala po natin ang kanyang kadakilaan at ang kanyang pagtatagumpay na ginagawa sa ating mga buhay, o yung kanyang kilos, no, sa ating mga buhay. Ang paglikha ng isang awit na ito na ibinibigay ng Diyos. Kung susuruin po natin, no, yung salita rito, shir, yung nangangahulugang awit, ngunit higit pa rito, ito ay tula ng damdamin na umaapaw sa kagalakan o pagtatagumpay. Nakita natin, no? At yung isinalin dito bilang lakas, yung OZ, yung OS bilang lakas ay hindi lamang pisikal na kapangyarihan, kundi ito ay matatag na suporta, no? At ang Yeshua ay nangangahulugan po ng pagliligtas o kaligtasan na parehong ugat ng pangalang Yeshua na Jesus, no? Sa mga salitang ito ay makikita po natin ang pagsamba ay pagkilala sa Diyos bilang lakas, awit at kaligtasan. So kaya sila nakaawit, kaya sila umawit sa Panginoon, lumikha ng isang awit, dahil yung makikita natin na talagang nagdulot ito ng isang pagnanais na pagsamba sa ating Panginoon upang ipakilala, no, na ang lakas ng bansang Israel at yung awit na mula sa ating Diyos at yung kaligtasan, ang lahat ng ito ay galing sa ating Panginoon, no? Kaya ito ay pagpapakilala ng kadakilaan ng Diyos, yung kanilang pag-ahawit na ito. Kaya po minsan nararanasan nating mga kapatid sa Panginoon, no? At alam ko
lalo na sa Majuro Christian Church, na minsan ay marami pong umaawit para sa Panginoon. At naniniwala po tayo na ang ng kanilang pag-awit na ito ay talagang dala po ng hindi lamang ng kailang damdamin, kundi ito'y pagpapakilala ng Diyos sa kanilang buhay, bilang yung lakas na ipinigay ng Panginoon sa kanila, awit at pagpapakilala ng pagtatagumpay at kaligtasan binibigay ng Diyos sa atin. Kaya isang kaparaanan po yan, yung pag-awit. Kaya sa bawat programa ay laging meron tayong mga awit, kasi po isang kaparaanan nito ng pagpapahayag at pagpapakilala ng lakas ng Diyos, ang awit na ito ay mula sa ating Panginoon na ibinigay niya sa atin dahil sa kanyang kaligtasan na ipinagkaloob para sa atin. Ang pagsamba ay hindi palaging pagiging isang tahimik, o yung pagyuko lamang natin. Minsan ito po ay talagang nag-uumapaw na awit ng tagumpay sa ating buhay. Kaya kapag naranasan po natin ang pagliligtas at pagtatagumpay na mula sa Diyos, ang awit ng puso ay otomatikong sumisibol po ito, at ito ang awit ng mga tinubos ng ating Panginoon. Kaya ganun po talaga, lalo na yung mga awit na mga himnaryo natin, mga hymnals na inaawit po natin, yan po ay nadala dahil sa dakilang pagtatagumpay, dakilang pagliligtas, dahil sa lakas ng Panginoon na ibinibigay niya sa kanyang mga tao. Kung kaya sa dakilang karanasan na ito ay talagang lumilikha ng awit sa ating mga puso, at ito gusto nating awitin para sa Panginoon bilang pagsamba para sa Kanya. Kaya nawa magpatuloy po yun, ng mga kapatid na magbigay po ng awit para sa ating Panginoon, sapagkat ito po ay pagpapakilala sa Kanya na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tagumpay, ng kaligtasan, ng napakasarap, at maraming mga bagay tayong naranasan sa buhay na mga pagsubok, mga anumang mga suliranin sa ating buhay, na ito ay lagi nating hinihiling sa Panginoon ng lakas at ng tagumpay. Ngunit ang Panginoon ay nagkakaloob sa atin o nagbibigay, at kahit sa mga imposibleng bagay, at ito po ay magdudulot talaga ng isang awit sa ating puso na talagang gustong-gusto nating awitan ng Panginoon bilang pagsamba para sa Kanya. Ganun po ang karanasan na naranasan po ng Israelita kasama ni Moises sa napakalalim at hirap ng pagiging alipin na naranasan nila, at yung takot habang sila po ay lumalabas na at lumalayo sa Ehipsyo, and then may pangamba na baka magbago ang isip ni Paraon at tayo ay habulin, pagpapatayin dito sa disyerto. Maaaring ganun ang mga kaisipan, pero gaya ng ginawa ni Moises, masdan natin at tingnan natin ang pagliligtas ng gagawin ng Diyos sa atin. Kaya nangyari yung himala ng paglakad nila sa gitna ng dagat na pula, na hinati ng Diyos ang dagat na ito, at sila po ay nakatawid, at sa kahuli-hulihang paa o talampakan na itinaas mula sa dagat na pula sa kahuli-hulihan, ay biglang bumalik ang tubig, at ang mga kabayo, karwahe, ang mga magagaling na mandirigma ng Ehipsyo ay biglaang kinain ng alon at sila ay mga namatay. Kaya sa ganitong karanasan na nangyari sa Israelita ay talagang namangha sila, at nagdulot sa kanila ito ng
sa kanilang mga puso na pagnanais na pagsamba sa Panginoon, at ang maaaring gamitin nila para gawin at mangyari ang pagsamba na ito ay ang pag-awit para sa ating Panginoon. Kaya napakaganda po, no? At kaya sana po sa mga ginagawa nating pagsamba sa Panginoon, may mga pag-aawitan, maganda umawit tayo, no? Sana ay makiisa tayo, sapagkat nakikiisa tayo na isa rin tayo sa mga talagang nakaranas po ng pagtatagumpay na mula sa Diyos, yung kanyang pagliligtas, yung kanyang mga bagay na tulong at kilos niya para sa ating buhay. At ang mga awit na ito na ibibigay natin sa Panginoon, dahil ito'y nararapat lamang na siya ating purihin at pasalamatan. Kaya ito ang awit ng mga tinubos ng Panginoon, no? Napakasarap umaawit ng mga tinubos ng Panginoon, nagpupuri dahil sa pagtatagumpay na ginawa ng ating Diyos. Kaya Panginoon, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming awit. Salamat po sa iyong pagliligtas na hindi ko makakamtan, no, sa sarili kong kakayahan. Naway maging awit ng papuri ang aking buhay, sapagkat ikaw lamang ang aking kaligtasan, no? Para bang isang awit yung ating buhay, isang patotoo, no? Yung mga di ba, sa ating pagsamba sa Panginoon, meron tayong parte kung sino yung gustong mga magpapatotoo, at isa sa ginagamit na patotoo minsan ng mga kapatid ay ang awitan ng Panginoon, di ba? At nakikita ko, no, sa inyong programa at sa mga sinesend po ninyo sa amin sa amin na mga video sa Majuro Christian Church, nakikita po namin kung sino yung mga umaawit, kung sino po yung nagbibigay ng patotoo at nagpapasalamat at sumasamba sa Panginoon, at umaawit sila bilang pagpapakilala ng pagtatagumpay na ginawa ng Diyos sa kanila, yung pagliligtas, no? Na dahil ang Panginoon ang siyang, kung dahil sa Kanya ay nakamtan po natin ang kaligtasan ito. Dahil sa Kanya nakamtan natin ang pagtatagumpay sa buhay ng isang mananampalataya na patuloy pong naglalakbay dito sa ibabaw ng mundo. Kaya itong nakita natin kay Moises at sa mga taga-Israelita, Israel, na kung paano ay ito ay awit ng paglaya na ibinigay ng Diyos sa kanila, no? Na bahagi ng pagsamba ating pong pinag-uusapan sa serye na ito. Kaya okay lang po yun, no? At kung gusto niyo umawit sa Panginoon, magpatotoo sa pamagitan po ng mga awit para sa Kanya, gawin po natin yon, dahil alam natin ito ang isa sa kaparaanan upang sambahin natin siya, pasalamatan natin siya, na ipinapakilala natin na ang pagliligtas, ang pagtatagumpay at ang pagkilos ng Diyos ay talagang siya ang gumawa nito para sa atin, at nararapat lamang na siya ay ating sambahin sa pamagitan po ng mga awitan na ginagawa natin, personal man o pangmaramihan na awitin. Ito'y pagpapakilala ng pagtatagumpay na ginawa ng Diyos sa Israel, at ganoon din po sa atin ngayon, no? Inaawitan natin ng Panginoon, aawit tayo para sa Kanya, dahil ito ay pagpapakita na talagang pagtatagumpay at kaligtasan ay nakamtan natin dahil sa ating Diyos, no? Kaya nga po ang pagsamba ay hinahanap ng Diyos, ay hinahanap niya sa mga tunay na mananamba, at wala pong iba kundi ito yung mga tinubos niya. Kaya kung naranasan mo na ikaw ay nanampalataya sa Kanya, siya iyong Panginoon, siya ang iyong tagapagligtas, isa tayo doon sa hinahanap ng Panginoon na tunay na mananamba na hinahanap niya, at isa sa gagamitin natin ang pagpapakita at pagpapatunay, pagpapatotoo na ang pagtatagumpay at kaligtasan ibinigay ng Diyos para sa atin ay ang pag-awit para sa Kanya.
Okay? Kaya ito po ipagpapatuloy natin sa verse 6 sa mga sumusunod pong mga talata pa. May karugtong po ito, no? Pero tinignan muna po natin yung verse 1 to 5 sa mahimalang pagtatagumpay na pagbibigay ng Panginoon ng awit ng paglaya kay Moises at sa buong Israel. At ganoon din po sa ating mga buhay na tayo ay umaawit sa Kanya dahil tayo'y Kanya ng pinalaya, no? Sa pagkaalipin sa kasalanan, sa pagkaalipin sa ating mga sarili. At ito'y nangyari lamang pagtatagumpay na ito dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, tayo po ay manalangin. Pasalamat sa Panginoon. Salamat po aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa ibinibigay mong awit sa aming mga puso. Ito po ay bahagi, Panginoon, na kung paano ay maaari ka namin sambahin. Maaari kami magpatotoo tungkol sa pagtatagumpay, sa pagliligtas, pagkilos mo sa aming buhay sa pamagitan ng awit na inilalagay mo sa aming puso. Nawa, Panginoon, ang aming buhay ay maging isang awit ng patotoo para sa iyo, upang sa lahat na makakakita at makakarinig ng mga bagay na ito ay mas lalo nilang purihin at sambahin ang aming Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, niluluwalhati ang iyong pangalan. Gabayan po ninyo mga kapatid sa Majuro Christian Church. Patuloy mong palaguin ang aming pananampalataya at patuloy kaming sumunod sa inyong mga salita. At nawa sa paraan po ng pagsamba sa inyo ay kami po'y inyong palakasin, paunlarin at patuloy na gamitin ang pagsambang ito bilang paglago ng aming pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po. Pakiingatan po ninyo ang bawat pamilya. Ingatan po ninyo ang pagtatrabaho, pag-aaral ng mga kapatid, at gabayan at bigyan lang lakas na laging magtagumpay sa buhay sa pamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo na siya nagbibigay ng pagtatagumpay, ng kaligtasan, ng kalayaan na kinakailangan namin ay tanging sa Kanya lamang. Pagpalain po ninyo ang bawat isa at pagdating po ng araw ng linggo ay muling sama-sama ang mga kapatid upang ikaw ay aming purihin, sambahin, pasalamatan at sama-samang dadalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay mga kapatid, patuloy po tayong mag-ingat at maging maayos po nawa ang inyong pong kalagayan lagi at asahan po ninyo, nakasama po ninyo kami sa inyong mga dalangin na patuloy po na kayo ay pagpalain ng Panginoon at palaguin ang gawain ng Panginoon diyan, hindi lamang po sa bilang kundi sa buhay pananampalataya ay patuloy niya tayong palaguin. Mag-iingat po kayo at patuloy po ang aming pong pagdalangin na kayo po ipatuloy na gabayan ng Panginoon sa inyong mga buhay, sa mga desisyon at anuman ang mga naranasan ng bawat isa. Alam natin na kasama natin ang Panginoon na siya magbibigay po sa atin ng lakas at pagtatagumpay na nagmumula sa Kanya. Ingat po kayo at patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.